Magandang araw. Nakalulungkot mang sabihin, may mga nilalang na nalulunod sa natatamong kaginhawahan. Tinatalikuran ang pangako sa nakaraan. Biktima ng ganitong nilalang si April. Lumaki sa kahirapan ang dalagang si April. Ganun pa man, mahal naman siya ng kanyang inang si Laura. High school lamang ang kanyang natapos. Magkukolehiyo na kasi siya noon nang maaksidente si Laura. Nasagasaan ito at tinakbuhan ng nakasagasa. Dahilan para mapilay ang isang paa ng babae. Mula noon, tinulungan na ni April si Laura sa pagtatrabaho. Hindi na niya ito hinahayaang magtrabaho o magtinda pa kung saan-saan. Sa halip ay nagtinda na lamang sila ng kakanin sa harap ng kanilang bahay. Ngunit dahil maliit lamang ang kita, naisip ni April na mamasukan na lamang bilang tindera sa palengke. Kahit ganoon, hindi pa rin niya nalilimutan ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. "Bakit malungkot ka, anak?" Tanong ni Laura sa anak. Umupo ito sa papag na kinaroroonan din ni April, habang ang dalaga naman ay malungkot na hawak ang pera. Oo, nag-iipon siya ng pera para sa kanyang pag-aaral. May naging problema ba sa palengke? Wala naman po, inay. Iniisip ko lang po kasi hanggang ngayon, maliit pa rin po ang ipon ko. Naiisip ko po kung ano pa ang gagawin ko para mas makaipon. Nalulungkot na sagot ng dalaga sa ina. "Pasensya ka na, anak. Kung nag-iingat ako noon, sana ngayon nasa 2nd taon ka na sa kolehiyo." Napapaiyak na sabi ni Laura sa anak. "Nay, huwag po ninyong sisihin ang sarili ninyo. Wala po kayong kasalanan. Ang nakabundol po sa inyong may kasalanan ng lahat." Naiiyak ding sagot ng anak sa ina. Inakbayan pa niya ang ina. "Salamat, anak. Hindi ka lang mabait at mapagmahal. Maunawain pa. Mapalad ako at naging anak kita." Lumuluhang bulalas naman ni Laura. "Huwag na po kayong umiyak. Pati ako tuloy napapaiyak na rin eh." Sagot naman ni April na pinipigil pa rin ang luha. "Hayaan mo, April. Patuloy kong idadalangin sa Diyos na sana ipagkaloob niya sa iyo ang katuparan ng iyong pangarap." "Salamat po, inay. At yun din po ang gagawin ko, inay. At kapag natupad na po ang mga pangarap ko, isasama ko po kayo." Madamdaming pangako ng dalaga sa ina sabay yakap dito. Kahit nag-iisa at mahirap lamang, napalaki naman ni Laura si April nang may mabuting asal at banal na takot sa Diyos. Kaya naman ang Diyos ang kanilang sandigan sa kanilang mga kalungkutan. Isang araw, dumating sa bahay ni na April si Nanette. Siya ang best friend ng dalaga. Nagpasama ito sa kanya para mamili sa mall. Umayag naman si April. Sa kanilang paglalakad, nakita nila ang karatula sa isang malaking bahay. Nangangailangan daw doon ng sewer at trimmer. Isa palang tailoring yon. Dahil may nalalaman sa pananahi, naisip ni April na mamasukan doon. Ganun na lang ang tuwa niya nang malamang mas malaki ang susweldohin niya roon kaysa sa tinatanggap niya sa palengke. Kaya naman kinausap niya ang ina upang payagan siya. At hindi naman siya nabigo.
At nagsimula na ngang magtrabaho si April sa tailoring. Laging madaling araw siya kung gumising. Tinutulungan pa rin kasi niya si Laura sa pagluluto ng ilang kakaning ititinda nito sa harap ng kanilang bahay. Matapos naman yon ay nililinisan na niya ang kanilang bahay. Yon ay upang hindi na mahirapan pa ang ina. Umaapaw naman sa galak ang puso ni Laura dahil sa ipinadaramang pagmamahal at pag-aalala ng kanyang anak. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang pagtatrabaho ni April sa tailoring. Bagamat may mga manliligaw siya doon, hindi niya pinapansin yon dahil nakafocus siya sa kanyang trabaho. Natutuwa siya dahil kahit paano ay mas nakakaipon na siya ngayon. Kaya lang, dumating ang panahon na dumalang ang mga tanggap na tahiin sa tailoring hanggang sa magsara ang kanilang tailoring. Ikinalungkot yon ng dalaga. Ganun pa man, sinikap pa rin niyang makahanap ng ibang tailoring na mapapasukan. Ngunit nabigo siya. Kaya naman naisip niyang magbalik na lang sa palengke. Ngunit hindi naman siya pinayagan ni Laura. Mas makabubuting, tulungan mo na lang ako dito anak sa pagtitinda ng kakanin. Sa ganon, kung may darating na trabaho sa iyo, madali kang makaaalis. Mahinahong sabi ni Laura sa anak. Kasalukuyan silang nakahiga sa papag habang nagkukwentuhan. Sumunod naman sa kanya ang dalaga. Isang araw, dumating sa kanilang bahay si Aling Pining, ang mabait na matandang kapitbahay nila. Nanay Pining ang tawag nila rito. Masayang-masaya ito. Bumili pa nga ng tinda nilang kakanin. Habang kumakain, isang magandang balita ang sinabi niya kay April. April, gusto mo bang magtrabaho sa Manila? Maynila po? Gulat na sabi ni April. Oo, kasi ang anak ko mag-a-abroad na. Ngayon, kailangan ng kapalit niyang katulong doon sa bahay ng amo niya. Sagot naman ng matanda. Nakangiti pa ito. Katulong po, Nanay Pining. Gulat namang sabi ni Laura. Oo, Laura. Ako malaking magpasweldo ang amo ng anak ko dahil mayayaman sila. Ayun nga lang, kaya aalis ang anak ko, siyempre, iba pa rin yung dollar na kita. Pero hindi natalo doon si April. Mahabang paliwanag ng matanda. Kung gusto ninyo, irerekomenda namin si April. Pagtatapos ng matanda, mula naman nang umalis si Aling Pining ay hindi na nawala sa isip ni April ang sinabi nito. Halatang halata naman ni Laura ang malalim na pag-iisip ng anak, kaya naman kinagabihan ay kinausap niya ito matapos silang maghapunan. Gusto mo ba ang iniaalok ni Nanay Pining, anak? Masuyong tanong ni Laura sa anak. Sana po inay, kaya lang kayo naman po ang inaalala ko. Sino pong makakasama ninyo kung matagal akong mawawala? Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko kahit na may kapansanan na ako. Isa pa, marami tayong kapitbahay na maaaring makatulong sa akin. Lalo na si Nanay Pining. Pero inay, anak, abutin mo ang mga pangarap mo. Narito lang ako. Hihintayin kita at patuloy na idadalangin sa Diyos. Para namang hinaplos ang puso ni April. Napaiyak siya sa sinabi ng ina. Salamat po, inay. Pangako po, kahit mapunta pa ako ng Maynila, kahit magtagumpay pa ako, hindi ko po kayo kalilimutan.
Hindi ko po kalilimutan ang pangako ko sa aking nakaraan. Sabi ng dalaga sabay yakap sa ina. Ginantihan naman ni Laura ng mahigpit na yakap ang anak. Kinaumagahan, kinausap na nga ni April si Aling Pining. Natuwa naman ang matanda sa pagsang-ayon ng dalaga. Siya kasi talaga ang gusto nito para irekomenda sa amo ng kanyang anak. Matapos ang kanilang pag-uusap ay inihanda na ni April ang kanyang mga gamit. Nang sumapit ang araw ng kanilang pag-alis ay gayon na lang ang kalungkutan ng mag-ina. Ganon pa man ay sinikap nilang maging matatag at hindi magpatalo sa kanilang kalungkutan. Nang makarating sila sa bahay ng magiging amo ay manghang-mangha ang dalaga. Dahil sa malaki at magandang bahay na nakikita niya. Sina Arturo at Lester ang magiliw na tumanggap sa dalaga. Habang si Selena naman na ina ng tahanan ay parang inuuri ang dalaga. Parang hindi niya gusto ito. Parang mabigat ang loob niya sa dalaga. Ngunit wala na siyang magagawa dahil iniwan na ni Aling Pining si April. Ganun pa man, agad ding sinabi ni Selena kay April ang napakarami niyang ayaw. Kahit na nga hindi niya gusto ang dalaga. Sinikap naman yung tandaan at unawain ng dalaga. Kahit na nga sa kanyang loob ay kinakabahan siya. Halata niya kasing masungit si Selena at hindi siya gusto nito. Mabait, magalang at masipag si April. Yon ang kinagiliwan sa kanya ni Arturo. Ngunit si Lester ay hindi lang yon. Sapagkat ang totoo ay attracted din siya sa ganda ng dalaga. Nahalata naman ni Selena na malapit ang kanyang mag-ama sa dalaga, kaya naman lalo siyang nainis. Ewan ba niya pero talagang hindi niya gusto si April. Kinaiinisan niya ang kabaitan at kahinhinan nito. Sa isip niya, walang mararating ang dalaga dahil hindi marunong dumiskarte. Yon ang laging pumapasok sa kanyang isip tuwing tititigan ang dalaga habang nagtatrabaho ito. Minsan, inutusan ni Selena si April. Ipinalinis nito ang kanilang kwarto sa dalaga. Ngunit hindi yun agad natapos ng dalaga. Kaya naman ginamit ni Selena ang pagkakataong yun para mapagalitan si April. Ano ka ba naman, April? Napakakupad mo. Kanina ko pa iniutos sa'yo na linisin mo itong kwarto. Hanggang ngayon hindi mo pa rin tapos? Galit na sabi ni Selena kay April habang nakatingin ito ng masama sa kanya at nakapamewang. Napayuko naman ang dalaga. Pasensya na po, ma'am. May iniutos po kasi sa akin si Sir Arturo kaya inihinto ko po muna ang paglilinis. Sagot naman ng dalagang kinakabahan. Ang sabihin mo makupad ka talaga. Totoo ang sinabi ni April, Selena. Inutusan ko siya. Mahinahong sabi ni Arturo habang papalapit sa dalawa. Sige na, April. Tapusin mo na ang ginagawa mo sa aming silid. Opo, sir. Pasensya na po. Sagot naman ng dalaga na napayuko pa at marahang iniwan ang mga amo. Ang hirap sa'yo, inaayunan mo ang katulong na yun. Patuloy naman ni Selena. Kay Arturo naman ito nakatingin ng masama. Hindi totoo yan, Selena. Talaga lang may ipinagawa ako doon sa tao. Ikaw nga itong lagi na lang parang galit sa kanya eh. Kahit wala naman siyang masamang ginagawa. Masipag, mabait at magalang ang bago nating katulong. Kaya sana, huwag ka namang masyadong masungit. Nang magtagal naman ng mga katulong sa atin. Mahinahong paliwanag naman ni Arturo kay Selena. Si Arturo ay matanda ng 15 taon sa asawa. At bagamat hindi siya mahal ni Selena, pinakasalan niya ito dahil mayaman. Bagamat nahihirapan kay Selena, sinikap naman ng dalaga na pagbutihin ang kanyang trabaho sa malaking bahay. Nang sumapit ang araw ng kanyang sweldo ay tuwang-tuwa siya.
dahil malaki nga ang sahod niya. At natupad ang kanilang usapan. Agad naman niyang pinadalhan si Laura at nagtabi rin siya para sa kanyang ipon para sa kanyang pag-aaral. Lingid sa kanya, palihim siyang tinitingnan ni Lester. Attracted nga kasi ito sa ganda ng dalaga. Mabait naman sa kanya si Lester. Kaya naman magaan ang loob ni April sa kanya. Bagay na ayaw ni Selena. Lihim niyang pinagagalitan ang dalaga tuwing makikita ang nag-uusap ang anak at ang dalaga. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ayokong kinakausap mo ang anak ko. Bakit ang tigas ng ulo mo? Galit na sabi ni Selena kay April nang makitang kausap nito si Lester. Masama ang tingin niya sa dalaga. Halos ay gusto niyang saktan ito. Napayo ko naman si April. Pasensya na po, ma'am. Tinawag po kasi ako ni Lester kaya po kinausap ko siya. At tinatawag mo lang ang aking anak sa pangalan niya? Hoy! Amo mo ang anak ko. Kaya dapat tawagin mo siyang may paggalang. Tawagin mo siyang Sir Lester. Sabi pa ni Selena sa dalaga at dinuro pa ito. Opo, Ma'am Selena. Naiiyak namang sagot ni April. Ayoko nang makikitang magkausap kayo. Naiintindihan mo? Iwasan mo ang anak ko kung gusto mong magtagal ka rito. Pananakot ni Selena kay April sabay talikod dito. Sa isip niya, kahit kaibigan ay hindi bagay na maging kaibigan ng kanyang anak ang dalaga. Napaiyak naman si April. Ramdam niya kasi ang pangahamak sa kanya ng amo. Ganun pa man ay nagtiis pa rin si April. May pangarap siya, kaya naman magtitiis at magtitiyaga siya. At lumipas pa ang mga araw. Isang umaga, nagpatimpla ng kape sa kanya si Selena. Kabisado na niya ang timpla nito, kaya naman hindi na siya kinakabahan sa mga ganitong bagay. Ngunit nagkamali siya. Dahil nagalit sa kanya si Selena, makaraang lumagok ng isa sa kaping itinimpla niya. Ang hirap mo naman palang matuto. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, ayoko ng ganitong lasa ng kape? Galit na sabi ni Selena at padabog na ibinaba ang baso sa mesa. Pero, Ma'am Selena, wala naman po akong binago sa sukat ng asukal na inilagay ko sa kape po ninyo. Nakayokong sagot naman ni April. Kinakabahan na naman siya. Nangangatwirang ka pa. Ibuhos ko sa iyo yung kape na yan eh. Pananakot ni Selena sa dalaga na gustong gusto na talaga niyang gawin. Ano na naman bang ikinagagalit mo, Selena? Sabi ni Arturo habang papalapit sa dalawa. Itong katulong na kinuha mo, hindi matuto. Sabi ko na bobo ito eh. Kung bakit kasi ito pang kinuha mo? Sagot naman ni Selena. Humalikip-kip pa ito. Sige na, April. Pakigawa mo na lang ako ng juice. Opo, Sir Arturo. Sagot naman ng dalaga. Yumuko ito sa amo at marahang umalis upang sundin ang iniuutos nito. Sakit talaga ng ulo ang katulong na kinuha nyo. Kung bakit naman kasi yan pang kinuha ninyo? Bulalas pa ni Selena. Habang si Arturo naman ay ininom ang kape nito. Oh, bakit mo ininom ang kape ko? Gulat na sabi ni Selena. Hindi naman pala matamis ah. Tamang-tama lang ang lasa. Sabi naman ni Arturo na nais lang palang malaman kung totoo ang sinasabi ng asawa. Ay, asa natatamisan ako, Arturo eh. Ano magagawa ko? Pangangatwiran naman ni Selena. Ano bang ikinagagalit mo kay April? Mabait naman siya. Maayos magtrabaho. At tapat. Basta ayoko sa kanya. Gusto ko nga umalis na siya rito eh. Selena, dahil pakiramdam ko, nilalandi niya ang anak natin. Sabi ni Selena na hindi pinaniwalaan ni Arturo. Kabisado niya kasi ang asawa. Alam niyang matapobre ito
at ang gusto niya, ka-level lamang nila ang magiging kaibigan ng kanyang anak. Bagay na hindi naman siya sang-ayon. Kahit gano'n ang ugali ni Selena, pilit yung inuunawa ni Arturo. Mahal niya kasi ang babae. Isang hapon, nagpagawa ng merienda si Lester kay April. Wala si Manang Diding, kaya naman hindi makaiwas si April na sumunod. Sir Lester, eto na po ang merienda ninyo. Sabi ng dalaga at marahang inilapag ang merienda sa mesa. Kasalukuyang nasa sala sila. Salamat, April. Halika, saluhan mo ko, magmerienda ka na rin. Sagot naman ng binata na may matamis na ngiti. Para namang biglang kinabahan si April. Ganun pa man ay sinikap pa rin niyang makasagot. Naku, wag na po. Okay lang po ako, sir. Busog pa po ako. At saka pwede ba, wag mo na akong tawaging sir. Di ba sinabi ko na yun sa'yo noon? Lester na lang ang itawag mo sa akin. 3 taon nang naman ang tanda ako sa'yo eh. Nakakahiya po. Talagang dapat kang mahiya. Bulalas naman ni Selena. Papalapit na ito sa kanilang dalawa at galit na naman kay April. Dahil amo mo ang anak ko, hindi kanya kaibigan. Kaya dapat tawagin mo siya ng Sir Lester at lalong hindi ka rin bagay na maging nobya niya. Mami naman, huwag naman po kayong magsalita ng ganyan kay April. Awat naman ni Lester sa galit na ina. Mabuti nang alam ng babaeng ito kung saan siya dapat lumagay. Hindi ang tulad niya ang gusto ko para sa iyo, anak. Lihim na nasaktan si April sa narinig kay Selena. Iniiwasan naman niyang mapalapit sa gwapo at mabait na binata. Ngunit sadyang pinaglalapit sila ng pagkakataon. Nasasaktan din siya sa isiping hindi siya bagay dito. Dahil ang totoo, unti-unti nang nahuhuli ng gwapo at mabait niyang amo ang kanyang puso. Nahuhulog na siya sa matamis nitong mga ngiti, maging sa mapupungay at maganda nitong mga mata. Lingid kay Laura ang mga hirap na tinitiis ni April sa kanyang among babae. Ayaw nitong bigyan ng problema ang ina, kaya naman hindi niya sinasabi na masungit at masakit magsalita ang kanyang amo. Puro kabaitan ng mga amo ang kanyang ikinukwento kay Laura sa tuwing dumadalaw siya rito. Minsan kasi sa isang buwan ay nagde-day off siya upang dalawin ang ina. Pinayagan naman siya ni Arturo dahil malapit lang naman ang probinsya ng dalaga. Dumating na po pala si April, Daddy, sabi ni Lester kay Arturo. Kasalukuyan silang nasa sala. Oo, anak. Kadarating lang niya. Nag-alala po ako nung umalis siya. Naisip ko, baka hindi po siya magtagal dito tulad ng iba nating mga naging katulong. Dahil po kay Mami, sagot naman ng binata. Naisip ko rin yon, anak. Kaya nga ako na ang humingi ng paumanhin. Binigyan ko rin siya ng mga pasalubong para sa kanyang ina. Bakit po kaya sa lahat ng mga naging katulong natin, kay April galit na galit si Mami? Tanong naman ng binata. Dahil tanong ko rin yan sa sarili ko, anak. Ganoong si April ang pinakamabait at pinakatapat sa kanilang lahat. At pinakamaganda rin po, Daddy. Pagtatapos ni Lester na may matamis na mga ngiti. Minsan, nagkasakit si Selena. Nakaramdam ng awa si April. Gusto sana niyang alagaan ang among babae. Kaso ayaw sa kanya ni Selena. At si Manang Diding ang kinausap nito para asikasuhin siya. Kaya naman siya na lang ang inutusan ng matanda para mamili sa mall ng mga kailangan nila sa bahay. Nakita yon ni Lester. Kaya ginamit niya ang pagkakataon yon para makausap ng mas matagal ang dalaga. Inalok niya ito na sasamahan sa pamimili, bagay na hindi na natanggihan pa ni April. Mula noon ay lalo pa silang nagkalapit. Pagkakalapit na nagbunga ng pagkakaunawaan ng kanilang mga puso. Oo, naging magnobyo sila.
Ngunit yon ay lingid sa mga magulang ni Lester. Nag-aalala kasi ang binata. Kahit mabait si Arturo, iniisip niyang baka masabi ito sa kanyang mommy. Kaya naman ipinasya niyang ilihim na lang sa mga ito ang lahat. At pumayag naman si April. Lalo namang naging makulay ang paligid ng dalawa. Waring mas naging matatag si April na harapin at pagtiisan ang kasungitan ni Selena. Hanggang sa ang pagkakaunawaang iyon ay humantong sa kanilang pagkalimot noong isang gabing wala sina Selena at Arturo. Dahil sa pangako ng binata na hindi siya pababayaan, ay naging panatag naman ang loob ni April. Ngunit ang pagkalimot nilang yon ay nagbunga. At nalaman yon ni Selena. Isang umaga kasi ay nahilo at nagsuka si April at nagkataong naroon si Selena. Agad na naghinala ang babae. Pilit nitong pinaamin si April. Sinaktan siya at halos pilipitin na ang braso. Dahil sa sakit na nararamdaman, ay napilitang si April na sabihin ang katotohanan sa babae. "Walang hiya ka!" Galit na sabi ni Selena sabay sampal sa dalaga. "Sinasabi ko na nga ba may masama kang balak sa anak ko." Galit pa rin niyang patuloy habang dinuduro ang dalaga. "Hindi ka na nahiya? Isa ka lang katulong? At gusto mo pang mapasampid sa pamilya namin? Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko. Lumayas ka!" Sigaw ni Selena habang ipinagtutulakan ang dalaga palabas ng kanilang malaking bahay. Noon ay nasa opisina sina Lester at Arturo. Wala namang magawa ang dalaga kundi ang umiyak at umalis na lang sa tahanang yun. Huli na nang malaman ng mag-ama ang mga nangyari. Wala na si April. Inamin naman ni Lester sa kanyang mga magulang na siya nga ang ama ng dinadala ni April at mahal niya ang dalaga. Galit na galit si Selena. Hindi naman niya masaktan ang anak dahil na rin sa pag-awat ni Arturo. Nauunawaan naman kasi ni Arturo ang damdamin ng anak. Habang galit at pag-aalala naman ang nadarama ni Lester ng mga sandaling yon. Galit siya sa pagkamata pobre ng kanyang mami. At nag-aalala naman siya para kay April. Lalo na nga at nalaman niyang nagdadalang tao ito. Nang bigla namang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang pulis pala ang tumawag sa kanya. At ibinalita nito na nasa ospital si April. Aksidente pala itong tinamaan ng ligaw na bala nang may mag-amok na lalaki sa dinaraanan nito. Hindi na napigilan pa ni Selena ang kanyang mag-ama at mabilis silang nagpunta sa ospital na kinaroroonan ng dalaga. Hindi pa rin mapakali sa pag-aalala si Lester para sa kanyang mag-ina kahit na nga nakarating na sila sa ospital. Pinakalma naman siya ng ama. Sinabi rin ito sa kanya na dapat malaman ng nanay ni April ang lahat-lahat, kaya naman susunduin niya ito. Pumayag naman ang binata at nagpaiwan na lang siya para bantayan si April. Sinundo nga ni Arturo si Laura. Ganun na lang ang pagluha ng babae nang malaman ang sinapit ng anak at marating ang ospital. Nang mga sandaling yon naman ay sumugod sa pagamutan si Selena. Haharapin niya ang kanyang mag-ama at pilit na ilalayo ang kanyang anak sa hampas lupang si April. Samantala, sa braso lang pala tinamaan ng bala si April. Salamat naman. Ligtas na siya at ang kanyang dinadala. Kaya naman tuwang-tuwa si Lester. At masaya niyang ibinalita kina Arturo at Laura ang sinabi ng doktor. Nang bigla namang dumating si Selena. "Selena, anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Arturo. "Mami, please lang. Huwag po kayong mag-iskandalo rito." Dugtong naman ni Lester. "Selena?" Bulalas ni Laura habang nakatitig kay Selena. Nanlaki naman ang mga mata ni Selena. Hindi makapaniwala sa nakikita. "Laura? Magkakilala kayo?" Nagtataka namang tanong ni Arturo. "Oo.
Dahil ang babaeng ito, si Selena, ay ang tunay na ina ni April. Ang naluluhang sabi ni Laura. Ganun na lang ang pagkagulat ni Arturo at Lester. Para namang binuhusan ng napakalamig na tubig si Selena. Para siyang mauupos. Ang dalagang kanya palang pinagmalupitan, ang ipinagtulakan palabas ng bahay, ay tunay pala niyang anak. Paano pong nangyari yun? Tanong naman ni Lester. Kaibigan ko si Selena. At nang hindi siya pinanagutan ng ama ni April, tinulungan ko siya. Nang mag-2 taon ng bata, iniwan niya ito sa akin. Lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Ang sabi niya, susuportahan niya at kukunin din ang bata kapag nakaluwag siya. Ngunit, kinalimutan niya ang pangako sa kanyang nakaraan. Lumuluhang paglalahad ni Laura. Laura, patawarin mo ko. Patawad. Inaamin ko. Nakalimot ako. Patawarin mo sana ako. Lumuluhang sabi naman ni Selena. Hiyang-hiya siya sa kanyang mag-ama. Hindi nila alam ang nakaraan ni Selena. Kaya naman halos manikluhod ang babae sa kanila upang makamit ang kanilang kapatawaran. Ako, mapapatawad kita, Selena. Kilala mo ko. Hindi kita kayang tiisin dahil parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Pero si April, napakalaki ng pagkakasala mo at pagkukulang sa iyong anak. Naghirap siya dahil sa pagtalikod mo sa kanya. Lumuluha pang paliwanag ni Laura. Hihingi ako ng tawad sa kanya, Laura. Babawi ako sa aking anak. Lumuluhang pagtatapos ni Selena. Alam naman ni April na ampun lang siya ni Laura. Hindi ito inilihim sa kanya ng babae. Ganun pa man, hindi muna nila sinabi sa kanya ang katotohanan. Sa halip ay inalagaan muna siya ng babae kasama sina Lester at Arturo. Na ipinagtataka naman ni April. Jack na galit na sa akin ang mami mo dahil narito kayo ni Sir Arturo. Nag-aalalang sabi niya sa nobyo. Kalimutan mo muna yon. Ang isipin mo ay ang lumakas ka. Kayo ng magiging baby natin. Masuyong sabi ng binata at sinubuan ng dalaga ng dala nitong pagkain. Nang gumaling si April ay muli siyang iniuwi ni Laura sa kanilang bahay. Ayaw sana ni Selena. Ngunit wala siyang magagawa dahil hindi pa siya kilala ng kanyang anak. Hindi pa nga niya alam kung mapatatawad siya nito. Kaya sumama na lamang siya kina Arturo at Lester sa paghahatid kay April. Nagtataka naman si April. Bakit naroon ang kanyang Ma'am Selena? Inay, bakit narito po si Ma'am Selena? Galit po siya sa akin. Nagtataka at nag-aalalang tanong ni April sa ina. Kasalukuyan silang nasa silid ni Laura. April, anak, may kailangan kang malaman. Mahinahong sagot ni Laura. Alam mo naman na hindi ako ang iyong tunay na ina, hindi ba? Opo. Pero bakit yun naman po sinasabi sa akin yan ngayon, inay? Sa inyo po ako lumaki at mahal ko po kayo. Sagot naman ni April. Puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang mukha. April, anak, si Selena, siya ang iyong ina na
napawalay sa iyo ng matagal na panahon. Lumuluhang bulalas ni Laura. Para namang nanlambot si April. Hindi matanggap ang katotohanang nalaman. Hindi. Hindi, inay. Sabihin niyong hindi po totoo yan. Yun ang totoo, anak. Nalaman namin ang lahat nang ma-ospital ka. At muli kaming magkita. Oh, Diyos ko. Bakit kailangan siya pa? Nay, naging malupit po siya sa akin. Pinagtabuyan po niya ako. Hindi niya alam, anak. Sana patawarin mo na siya. Nagsisisi na siya. Nagsisisi? Matapos niya akong talikuran ng mahabang panahon? Nakikita ko na. Nagsisisi na siya sa kanyang pagkakasala, anak. Sana bigyan mo siya ng pagkakataon. Kung ang Diyos nga nakapagpapatawad, sino naman tayong mga nilalang lamang niya para hindi gawin yun? Paliwanag naman ni Laura sa anak. Paano na po kami ngayon ni Lester, inay? Ganong magkapatid po pala kami. Paano ng anak namin? Lumuluhang bulalas pa ng dalaga. Para namang si Laura ang nanlambot. Paano na nga ba ito? Magkakaanak pa naman sila. Dito na lumapit sina Selena, Arturo at Lester. Hindi ka dapat mag-alala, April. May kikilalaning ama ang ating magiging anak. Sagot naman ni Lester sabay lapit sa tabi ng dalaga. Totoo ang sinabi ni Lester, iha. Dahil siya ay hindi namin tunay na anak ni Selena. Pagtatapat naman ni Arturo na ikinagulat ng labis ni April. Ano po? Sagot naman ng dalaga. Yun ang totoo, April. Si Lester ay ampon ni Arturo at itinuring kong anak dahil hindi kami nagkaanak ni Arturo. Sa sinabing yun ni Selena ay lalong umiyak si April. Halo-halo ang kanyang nararamdaman. Natutuwa siya dahil hindi pala mawawala ng ama ang kanyang anak. Ngunit hindi naman niya maintindihan ang kanyang nararamdaman para sa kanyang ina na ngayon ay nasa kanyang harapan. Gusto niyang sumbatan ito sa pagpapabaya at paglimot sa kanya at sa pagiging malupit. Ngunit pinipigilan siya ng kabutihang asal na itinuro ni Laura. Anak, alam ko, malaki ang naging pagkukulang ko sa iyo. Pinabayaan kita. Kinalimutan. Nalunod ako sa kaginhawahan. Pero sana, mapatawad mo ko. Hayaan mong punan ko ang pagkukulang ko sa iyo. Hayaan mong magpakaina ako sa iyo. Sa inyo ni Lester. Pagpapakumbaba ni Selena na para namang humaplos sa puso ni April. Naalala niya ang pananabik niya sa ina noon. Ang pananabik niya sa yakap at halik nito. Lalo siyang napahagulgol hanggang sa niyakap niya ang kanyang ina. Oo, pinatawad niya ang kanyang ina. Masayang-masaya silang lahat ng mga sandaling yon. Sa wakas ay wala nang hadlang sa pagmamahala ng dalawa. Ngunit higit ang kaligayahang nadarama ni April. Dahil ngayon ay kapiling na niya ang kanyang dalawang ina.
Samantala, dahil sa malaking nagawa kay April, naisip ni Selena na ipagamot ang paa ni Laura. Ibig niyang makalakad ng maayos ang kaibigan. Binigyan din niya ito ng halagang magagamit para sa isang maliit na negosyo. Sa pamamagitan man lang nito ay makabawi siya sa malaking pagkakasalang nagawa niya. Naisip din niyang pag-aralin na lamang si April matapos itong makapanganak. Yun ay upang maabot pa rin ng anak ang kanyang pangarap. Hindi nga nagtagal ay idinaos ang isang ingranding kasalan ni na April at Lester. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Dear Ocean.